Salamat sa imo taghatag na relief ko. Yung yung gagawin niya. Maradyaw na buntag at magandang umaga mga pangga. For today's video ay gagala muna si Aketch nyo at bibisitahin ko yung pinsan ko, so come on, get ready with me. As you can see naman mga pangga, nag-ayos na ako dyan ko ding skincare lang from JRK Products, which is Pore Refining Hydrating Essence that has ginseng with niacinamide na siya, which is ang ganda talaga sa mukha. Just apply an ample amount to your hands and pat it into your skin. And of course, Propolis with Vitamin Serum from JRK Products pa din. Gustong gusto ko itong gamitin kasi nakakalighten talaga siya ng dark spot at napoprotektahan niya din yung skin natin to stay glow kahit nasa labas tayo buong araw. And while applying it to your face, is yung drop ng serum, iskalat mo lang siya sa face mo and a little massage para mabilis ma-absorb ng skin mo. And next to that ay syempre hindi ko makakalimutan maglagay ng sunscreen from Skin & Co. I've been using this for like 3 years already. Love na love ko talagang sunscreen na to kasi aside from 50 plus na siya, lahat na yata ng plus ayan dyan na. Ang ganda naman kasi talaga gamitin ito sa mukha kasi walang white spot na maiiwan. It's non-greasy product siya. Ang ikinaganda pa dito hindi lang sa araw mo siya gagamitin kasi ako ginagamit ko din siya sa gabi before matulog kasi hindi lang siya sunscreen at the same time anti-aging cream na din siya. Tingnan mo naman yung mga tingnan mo, di ba? Pagkatapos ko nga maglagay ng sunscreen ay itong lasting waterproof face powder naman from Says Lady. Ito yung ginagamit ko pang retouch pag nasa labas ako, lalo na pag mainit sa labas. Yung kilikili ko at ibang parte ng katawan ko ay pinagpapawisan ng mga Pero yung face ko ay hindi, mga pangga fresh pa rin. And thanks to this Says Lady face powder product. At naglagay na din ako dyan ng light brown for my eyebrows at no need na kapalan sa paglagay kasi naka-microbleeding naman ako. At lagi din ako naglalagay ng concealer kasi nga maitim yung eye bags ko and also in my upper lips and chin area. And this is my only way to hide my imperfection. Imperfection talaga, di wow, Leia. And while applying it, I always use this makeup blending sponge para ma-blend ng maayos. At para naman maganda tingnan, diba? Tingnan mo naman, diba? Magmamaganda ka na naman, Leia. At syempre, naglagay na din ako dyan ng blush on liquid from Pink Flush. At konting lagay lang mga pangga kasi pigmented yung kulay niya. At kung ayaw mo maging katawa-tawa na parang sinampal-sampal ng 10 beses, ay siya maghunos tili ka. Sa mga gustong umorder dyan, ako alam nyo na. Naalala ko nung unang gamit ko dito ay talaga namang tawang-tawa ako kasi yung pisngi ko noon parang laman ng baka na pag nabuhusan ng mainit na tubig ay sobrang pula siya. Ganoon nga nangyari sa akin. Dahil nga hindi tayo biniyayaan ng matangos na ilong, ay siya. Sabi nga nila kung gugustuhin mo, maraming paraan. And by using this face palette product from Pink Flush, ay magagawa natin yan ng paraan. Para mailaban natin sa iba, no? Diba? Nox, nagfi-feeling maganda na naman si Leia. At syempre, wag natin kalimutan maglagay ng lipstick. Syempre, importante yan. Pag nasa labas ay may nakakita sa atin, sabihin, wow, kissable lips. Ay, nakuliyang landi-landi mo talaga. Ayan na nga, tapos na tayo. Tingnan mo naman yung looks ko for today. Diba? Maganda yan. At yun na nga mga pangga, bigla kong naalala na magbibitbit pala ako ng mga dilata ngayon. Ay siya. Useless lang din pala ang ganda ni Aketch nyo mga pangga for today's video. Kasi nakalimutan ko maibibigay pala akong relief goods sa pinsan ko. Anyways mga pangga, mga stocks ko lang pala to na grocery sa condo ko na hindi ko na kayang ubusin. Tulad na, once a day na lang ako nakain. Kasi nga nagbabawas nga ako. Para pagdating ni Mr. Syempre magaan ako pag binuhat niya. Alam nyo na yun. Ay, salamat, tatapos na din. I'm ready to go now. Sakto naman talaga, pagbaba ko nga ay andito na yung binukong rider na sasakyan ko papunta sa pinsan ko. Tingnan mo naman si kuya, napaka-smiling face kasi masasama na daw siya sa vlog ko. Ito ang buhay ng mga tao din sa Manila, very hassle. Pag ayaw mo ma-stuck sa traffic at nagmamadali ka ay maraming app
application na pwede mo lang ma-download like Angkas, Move It, Grab, at syempre itong binuko na Joyride. Meron naman mapagpipilian. Pili ka lang doon kung car ba ang pipiliin mo or single motor. Pero kung gusto mo namang mas mura at mabilisan lang, ay mag-single motor ka na kagaya ko. Kaso nakakatakot lang minsan mga pangga kasi sobrang bilis nila magpatakbo kahit anong traffic pa yan. At dami na sasakyan sa daan. Ay nako, maninervous ka na lang kasi singitan sa daan talagang ginagawa nila. At habang nasa daan nga kami, si kuyang driver panay kwento sa buhay-buhay at kung gaano daw kahirap ang buhay. Di ko naman siya masyadong marinig kasi ang lakas ng hangin at fully covered pa yung face namin. Kaya sabi ko na lang sa kanya, kuya, laban lang para sa ekonomiya. Kaya naisipan ko nga bigyan na lang siya ng extra mamaya pagbaba. Naawa din talaga ako sa kanila kasi grabe yung iba sa kanila ay halos 24 hours na nagda-drive. May uwi lang na sapat na pera sa kanilang pamilya tapos nagbabayad pa sila sa company booking nila. Diba? Nakakaawa. Nag-vlog lang ako. Ay, sige. Nag-vlog lagi ako. Kumala ka tira. Bayad. Ay, Ah! Relief goods yan ha. Relief goods. Uy! Relief goods yan. uy, ang helmet! No. Ang helmet na iwan. Ako po. Kailangan niyo, ma'am. Naiwan pa yung helmet eh. Thank you. Unsay feeling na kadawat og relief goods? Hala ka, hamok ini. Salamat. Unsay feeling lagi magkadawat og relief goods? Asa nilibre na? Ano ito? I-post ko siya kami. Wala na si. Salamat. Ay, basura ba dyan? Kamok ini yang. Saway may kasulti. Saway may kasulti. Pasalamat. Unsay may kasulti? Salamat sa imo taghatag na relief ko. Yan imo sundo sa unyang. Dili na ako ni siya yun. Oh, I mean, dili na ako ni siya kanang idab ang akong voice. Salamat sa imo taghatag yang. Sunod ini unrep. 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 Ito yung kamot yan. At maya-maya nga lang mga panggain, ang hiram na ako dyan ng t-shirt sa pinsan ko. Kasi mamalingki daw kami for our dinner. Kaso wala namang kasya sa akin. Kasi tingnan mo naman katawan ng pinsan ko, di ba? Nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di kailangan magsalita pa, nakikita mo na yan. Di ba? Kaya damit na lang ng asawa niya ang ginamit ko. Kaya mga pangga, let's go. Samahan niyo ako to the promised land. To the promised land. My God, I hate trucks. So mga pangga, dito na nga kami ngayon sa palengke. Una nga kami pumunta sa isdaan at ang binili pala namin ay bangos for kilaw. One of my favorite. Kinalakihan ko na kasi talaga yung bangos na isda. Kasi yung business ng family ko dati sa Butuan ay mga isda, which is bangos ang binibenta namin. Kaya parang karugtong na siya ng pagkatao ko. Karugtong, OA mo naman. Kaya pinalinisan na nga namin yung isda para pag uwi ay hindi na hassle. Kasunod naman namin pinuntahan mga panggay ang karnihan. Bumili lang kami dyan ng 4 na set ng liempo para ihawi namin mamaya at ihalo sa isda. Ang tawag pala sa gagawin namin mga panggay ay sinuglaw. From the word sinog means sinugbang karne sa Bisaya pa. At inihaw na karne naman sa Tagalog at yung law naman is kinilaw na isda. So pag pinagsama mo ay sinuglaw, di ba? Talino. At maya-maya nga ay nakauwi na din kami at inumpisa na din agad namin ang preparation kasi gutom na talaga ako. Tingnan mo naman yung itsura ko dyan mga panggawa. Excited na, takam na at hindi na makapag-antay. Kaya naman dali-dali ko na nga hinugasan yung isda. At saka kailangan mo rin itong hugasan ng maayos. Hinugasan ko nga siya ng 4 na beses para talaga hindi siya malangsan. After that is hugasan mo rin siya ng suka para matanggal yung langsa.
Simple as that, mga pangga, di ba? Kung maisipan nyo rin gagawa ng ganito, alam nyo na, may idea na kayo, di ba? May natutunan na naman kayo sa akin. Di ba? Ang galing-galing talaga. I'm so proud of myself. Nakita nyo naman yan, mga pangga, di ba? After lagay ng suka, minikos-mikos ko lang yan, mga insan. Siyempre, masarap yan. Ikaw ba naman gamitan ng kamay? At yun na nga, mga panggalo, to na yung sinugbang karne namin. Di ko na nga nakuna ng video yung pag-ihaw ng karne. Gawa ng nakikiihaw lang kami doon sa barbecue house sa kabilang kanto. Sayang. Pero okay lang yun. Ang importante ay mahalaga. Ha? Ano daw? At nag-umpisa na nga din ako magtimpla ng sauce ng kilawin namin para ready to mix later. Excited na me. Nilagay ko una dyan yung kalamansi pero may naiwan pa palang mga buto-buto. Kaya tinanggalan ko muna kasi mapait yan pag nakain at nahalo sa kilawin. At kasunod ko naman nilagay ay yung suka. Syempre hindi yan mawawala. Pinaka-importante sa lahat. Pero yung tamang dami lang. Pangit din kasi pang madaming suka. Kasunod ko naman nilagay ay yung mga chinap-chap ko kanina ng mga sibuyas, luya, chili at haluin mo lang siya para ma-absorb agad yung lasa. Habang ako ay nagtitimpla nga ay panaytingin ko na naman sa karne. Ay parang gusto ko nang papakin lahat. Ay siya, maghunos tili ka, Leia. So balik na naman tayo sa ginagawa ko nga. So naglagay na din ako dyan ng asin, tamang dami lang. Syempre pag dinamihan ay aalat na yun. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, wow, serious yarn. Ay alam mo na magtansya kung gaano kadami maglagay para naman makuha mo yung saktong lasa na gusto mo ma-achieve, diba? At syempre naglagay na din ako ng vitsin dyan. Importante yan para magpantay yung lasa. Pero konti lang, tamang lagay lang kasi nakakasira pa naman to ng utak. At dahil nga na-achieve ko na yung lasa ng sauce na gusto ko at ginawa ko kanina, ay nilagay ko na nga din yung isda. And after, ay hinalo-halo ko lang dyan para mas ma-absorb yung lasa. At ilang saglit lang, ay sinunod ko naman nilagay yung karne. Pero hindi ko siya uubusin para naman may mapapa kami mamaya na hindi babad sa suka. Diba? Mindset ba? Mindset. And the last but not the least ay syempre ang pipino. Syempre hindi kumpleto ang sinuglaw pag walang pipino. Oh, diba? Tingnan mo naman. Oh, maya-maya nga ay ready to eat na to. I'm so excited. I'm ready. Wow, nakakatakam. Come on guys, let's eat. O, diba? Tingnan nyo naman si Aketch nyo. Wala pa yung mga kasama niya. Ay, nagsasandok na siya sa mesa. Ay, grabe naman talaga ang gutom ko dyan, mga pangga. Hindi kasi ako nag-agahan na nanghalian. Kaya, yan na yung tanghalian ko at saka agahan. Diba? One day, one eat lang. Dahil nga sa gutom ko, nakalimutan ko na magdasal dyan. Alam niyo ba, mga pangga, habang nakain kami dyan, ay hindi namin alam nagkakagulo na pala mga tao, mga boarders dun sa taas ng bahay. Kasi nga may matandang lalaki na namatay. Biglang namatay kasi nga nahirapan na huminga. Kaya
takot na takot kami, nagkakagulo na, kaya naisipan namin lumipat na lang sa loob para doon na lang kami kumain. Kasi nga, dyan kami sa labas nakapwesto. Kasi nandyan yung mesa ng pinsan ko sa labas. At saka pag nadaan yung mga tao, pag naakyat sa taas, ay nadadaanan kami. Kaya ayun, pumasok kami sa loob at nagsara ng pinto. At saka yung asawa naman ng pinsan ko ay pumanik ng taas. Ayaw ko nga pumanik doon kasi natatakot ako. May trauma kasi ako sa mga ganyan. A few moments later. Nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di kailangan magsalita pa, nakikita mo na yan. Di ba? Tingnan mo naman yung pinsan ko dyan, oh. Matatakotin yan, kasi hindi pa kasi tapos sila sa taas. Nagsara na ng pinto. Sabi pa nga niya, ay naku, hindi na lang siya makakatulong yan. And that's all for today's video, guys. Bye!